Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Child na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mafia na kinakalaban ng isang tao na isa palang sadistang mamamatay tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, tatlong lalaking gangster ang nakahuli ng isang tao. Ang lalaki ay tinali sa isang upuan at wala itong malay. Pagkatapos, isa sa mga gangster ay pinag-utos na magbantay sa lalaki habang ang dalawang iba pang gangster ay naglakad patungo sa pintuan para tawagan ang taong nag-utos sa kanila. Ang taong ito ay tinawag nilang mafia. Ang mafia ay handang magbayad para sa pagdukot ng misteryosong lalaki. Tinasabi na ang lalaki ay may mahal na halaga dahil siya ay hinahanap ng maraming grupo. Pagkatapos ng tawag, ang dalawang gangster ay papasok na sana ulit ngunit biglang may naganap na atake. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang mafia at ang kanyang mga tauhan sa lugar ngunit nagulat siya nang makita niyang patay na ang lahat ng kanyang mga gangster at nais niyang tumakas. Natapos ng misteryosong lalaki siya nang hindi man lang hinahawakan ang mga ito. Pinatay ng misteryosong lalaki ang mga kasama ng mafia sa loob ng ilang segundo sa pamamagitan ng pagtapon ng palakol sa kanilang mga ulo. Nang magkaroon ng isang misteryosong lalaki habang nakatutok ng baril sa boss ng mafia. Dito ilalantad na siya ang pinakatakot na hitman at kilala rin bilang nobleman. Bilang isang bata, nais ng nobleman na patayin ang mafia dahil plano nitong alisin siya dahil hindi nito kayang bayaran ang renta ni nobleman. Sa karagdagang pagsasalin lahat, palaging tinitiyak ng isang nobleman na maranasan ng kanyang target ang sakit bago wakasan ang kanyang buhay. Ginawa rin niya ito sa mga miyembro ng mafia kahit na ito ay isang personal na misyon. Lubos na binaril ng nobleman ang bawat bahagi ng katawan ng mafia hanggang sa siya'y magdusa. Pagkatapos noon, agad na pinatay ng makataong iyon ang pinuno ng mafia gamit ang isang screwdriver. Ilan na buwan ang lumipas, pumunta si nobleman sa Pilipinas at nanood ng isang ilegal na laban ng boxing. Sa ring, may isang kabataang lalaki na nagngangalang Marco Han na lumalaban kahit na maliit ang kanyang katawan. Nagtagumpay si Marco sa pagtatalo laban sa kanyang kalaban ng madali. Pagkatapos ng laban, binayaran si Marco ng kanyang ahente at saka siya umalis. Pagdating niya sa bahay, kaagad niyang isinara ang mga bintana dahil sa ulan upang hindi magkasakit ang kanyang may sakit na ina at hindi ito magkabahong sipon. Bilang isang dukhang lalaki, mahirap para kay Marco na magbayad para sa operasyon ng kanyang ina. Bukod dito, hindi niya kailanman naramdaman ang presensya ng isang ama. Batid na si Marco ay anak ng Kapino, isang tawag sa isang taong may lahing Koreano at Pilipino. Nang maikli ang kwento, nang ipinanganak si Marco, iniwan ng kanyang ama ang Pilipinas dahil sa pagiging kabit lamang ng ina ni Marco. Habang lumalaki si Marco, nagsikap siyang kumita ng pera sa anumang paraan upang mailigtas ang kanyang ina. Kaya't sa bawat pagkakataon, kumakain lamang ng fast food at kakaning nasa lata si Marco. Kinasunod na araw, pumunta si Marco sa dating orphanage na tinatawag na Scopino. Dati, ito ay isang lugar na inaalagaan ang mga bata na may lahing Koreano na iniwan ng kanilang mga magulang tulad ni Marco. Dito, nais ni Marco na makilala si Ginoong Kim na kilala dahil sa kakayahan nitong sundan ang sino mang tao. Si Marco ay saka binigyan ng pera si Ginoong Kim para hanapin ang kanyang ama. Ginawa niya ito dahil kailangan niya ng tulong para sa operasyon ng kanyang ina. Pagkatapos makipagkita kay Ginoong Kim, pumunta si Marco sa isang bar. Doon, nakilala ni Marco ang isang taga-Kanluranin. Tawagin natin siyang si Jewelry na nais na gamitin si Marco para nakawin ang isang tindahan ng ginto. Labis na tiwala si Jewelry na si Marco ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Nang marinig ang alok, hindi agad tinanggap ni Marco ito, lalo na't alam niyang may panganib na mahuli siya ng pulisya. Sa kabilang banda, may isang nobleman na nagmamasid kay Marco mula sa malayo. Nang gabi na iyon, nagdesisyon na si Marco na sumali sa pagnanakaw ng mga alahas. Dito sa trabaho ni Marco, ang kanyang tungkulin ay patayin ang kuryente sa oras ng pagbili. Bago simulan ang kanyang trabaho, may bitbit si Marco na baril para sa anumang aksidente. Biglaang inatake siya ng isang grupo ng mga kawatan habang siya ay nasa tindahan ng ginto. Si Marco ay hindi na natiling nagpapagtanggol. Kaagad siyang lumaban gamit ang kanyang boxing technique. Ngunit dahil sa siya'y labis na kulang sa bilang, si Marco ay wakasan nang napilitang kunin ang kanyang baril at sumigaw upang barilin silang lahat. Nakakalungkot na wala ng bala ang baril. Bukod dito, iniwan din ni Jewelry si Marco nang mag-isa at nang tumakbo si Marco palayo, na aksidente siya sa isang sasakyan. Lumabas na isang babae mula sa Korea, tawagin na natin siyang Yeonju, ang siyang pumansag sa kanya.
Dahil sa kanyang pagkaramdam ng masama, dinala ni siya ni Yeonju sa ospital at nagbigay ng perang pangkompensasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Marco ay isang Kopino o isang katutubong Koreano. Gayunpaman, natagpuan ni Marco na nakasusuklam ang tanong na iyon. Nang magbalik si Marco mula sa ospital, siya ay tumanggap ng tawag mula kay Ginoong Kim na nais ibalik ang lahat ng pera ni Marco. Ayon kay Ginoong Kim, hindi na kailangan ni Marco hanapin ang kanyang mga magulang dahil ang pamilya ni Marco sa Korea ay ngayon ay nasa Pilipinas na. Ipinakakatawan ito ng isang abogado na may pangalang Kang at nang dumating si Kang malapit sa bahay ni Marco, hindi niya napagtanto na sinusundan siya ng nobleman. Nang walang pasahang oras, agad na nagbigay si Kang ng pasaporte at visa upang makarating agad si Marco sa Korea dahil malubha ang kanyang ama. Batid na matagumpay na negosyante ang kanyang ama kaya't hindi na kinakailangan mag-alala si Marco tungkol sa kanyang ina dahil lahat ay aalagaan ng pera ng kanyang ama. Bukod dito, nagdala rin si Kang, ang abogado, ng isang nurse upang samahan ang ina ni Marco habang siya ay nasa Korea. Bagaman may mga pag-aalinlangan siya sa simula, ngunit sa wakas, naniwala na rin si Marco sa mga salita ni Kang. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Korea kung saan tayo ay ipinakilala kay Direktor Han o Han Yisa. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Han, na isa sa mga matagumpay na pamilya sa Korea. Si Han Yisa ay labis na uhaw sa kapangyarihan at laging nasa tuktok. Bagaman siya ang direktor ng kumpanya, ang kanyang kilos ay mas kamukha ng mafia. Ngunit sa ngayon, siya ay nangangailangan ng donor ng puso para sa kanyang ama dahil hindi niya nais na mamatay ang kanyang ama bago maipamana sa kanya ang mga ari-arian o kapangyarihan. Nang sabay-sabay, si Marco ay nasa eroplano na at malapit nang lumipad papuntang Korea bilang isang taong nagmula sa kahirapan. Tiyak na labis na masaya si Marco sa pagkakataong makasakay sa eroplano, lalo na't nasa mararangyang business class siya. Habang siya'y nag-e-enjoy sa mga pasilidad ng eroplano, biglang lumitaw si nobleman mula sa likuran. Nakaupo siya sa tabi ni Marco habang nakikipag-usap dito ngunit labis na nababahala si Marco sa pagkakaroon ng Edian. Hindi nagtagal. Lumapit ang flight attendant at hininga ng Edian na bumalik sa kanyang upuan at bago bumalik, sinabi ng Edian sa tenga ni Marco upang takutin ito. Pagdating sa airport, agad na nakipag-ugnayan si Kang, ang abogado, sa isang hitman na siyang naging si Yeonju. Nasa tuktok na palapag ng paliparan siya kasama ang kalahating kapatid ni Marco, si Han Gayam. Kaya nangyari pala na sinadyang binangga ni Yeonju si Marco noon upang hindi ito mapatay ng mga sindikato. Hindi lang doon huminto si Yeonju, pati na rin niyang pinatay ang mga alahas. Sa madaling salita, dito rin lumabas na hindi lang siya nagtatrabaho para kay Kang, ang abogado, kundi inupahan din siya ni Han Gayam para bantayan si Marco. Kahit na siya ay nasa high school pa lamang at kayang-kaya na ni Gayam ang mag-utos sa mga tao dahil sanay na siya sa edukasyon ng mayaman na pamilya. Samantala, si Kang ang abogado ay malapit nang magdala kay Marco sa bahay ng pamilyahan upang siya ay agad na makilala ang kanyang tunay na ama. Sa kabilang banda, si Han Yisa, ang panganay na anak ng pamilyahan, ay naruroon sa malawak na bukirin na kalapit ng kagubatan. Nang mga oras na iyon, hinailan ng mga kasamahan niya ang dalawang tao mula sa sasakyan na nasa malupit na kalagayan. Natuklasan na isa sa kanila ay isang opisyal ng kumpanya na naging assistant ng kanyang ama sa loob ng 20 taon. Ang isa pa ay ang editor mismo. Itinuturing na traidor ang assistant ng kanyang ama dahil siya ang nagkumpirma at nagkalat ng impormasyon tungkol kay Han Yisa at inilathala ito sa mga balita sa pamamagitan ng media kung saan nagtatrabaho ang editor. Kaagad na kumuha ng isang baril si Han Yisa at muling inilunsad ang editor ng labis na malupit na pumayag na makatakas ang asistante ng kanyang ama sa gubat, habang susundan niya ito ng baril kung makakarating ito sa gubat, ligtas ang asistante. Gayunpaman, si Han Yisa ay nagsisinungaling, kanyang pinatay ang lalaki agad kahit tumakbo lamang ito ng mga 2 metro hindi kalek-ay pa ng oras pagkatapos. Isang grupo ng mga doktor ang dumating at sinabihan ni Yisa na alagaan ang kanyang ama. Hindi niya nais na mamatay ang kanyang ama bago ito opisyal na maging pangunahing tagapagmana ng pamilyahan. Sa kabilang banda, si Kang na abogado at si Marco ay halos marating na ang kanilang pupuntahan, subalit muli at muli silang sinusundan ng nobleman na lumitaw na buhay pa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sinusundan ng nobleman siya, kundi binaril din ang driver ni Kang upang gawing aksidente siya. Pagkatapos nito, unti-unti nang pinatay ng nobleman si Kang, ang abogado, at ang kanyang mga tauhan, pagkatapos ay may malayang iniwan si Marco. Tinawagan ni nobleman si Han Yisa gamit ang isang lihim na numero para sabihin sa kanya na hindi na makakarating si Marco sa kanyang bahay. Kung nais niyang mabuhay si Marco, kailangang bayaran siya ng malaki ni Han Yisa.
Dahil may kailangan si Hanyisa kay Marco, agad niyang inutos sa lahat ng kanyang mga tauhan na hanapin kaagad ang binata pati na rin ang alamin kung sino talaga ang totoong nobleman. Sa kabilang banda, handa nang magpaputok si nobleman ngunit kaagad na tumakas si Marco papunta sa gubat. Pagkatapos ay bumalik si Marco sa kalsada upang humingi ng tulong sa mga tao, ngunit sa kasamaang palad, wala masyadong dumaraan na tao at walang nakadaan. Sa huli, siya ay napadpad dahil hinabol siya ni nobleman sa pamamagitan ng sasakyan dahil ayaw niyang mahuli. Si Marco ay desperadong sumugod sa ilalim ng tulay at halos siyang mabangga ng isang container truck. Pagkatapos yun, tumakbo si Marco pabalik sa mahabang tunnel. Napalad, tumigil si nobleman sa pagtutuloy kay Hitman dahil bigla itong umulan. Sa parehong oras, tinitingnan ng mga tauhan ni Hanyisa ang mga bangkay ni Nakang na abogado at ang kanyang mga tauhan. Narito, hindi nila natagpuan si Marco, na nangangahulugang seryoso si nobleman ng bantaan si Hanyisa, at hiningi ni nobleman ang 10 milyong dolyares kung nais niyang makuha si Marco at ito'y labis na nababahala dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang ama sa pagkakaroon ni Marco. Dito ay nahayag na ang puso ni Marco ay kukunin at ililipat sa katawan ng kanyang ama. Sa ibang dako, si Marco ay malapit nang dumating sa settlement, agad siyang gumamit ng pampublikong telepono para makipag-ugnay sa opisina ni Abogadong Kang, at sa pagkakataon ay natuklasan na si Yeonju ang sumagot ng tawag. Sa ngayon, hindi pa alam ni Marco ang tunay na pagkakakilanlan ni Yeonju kaya't humingi si Marco ng tulong para makatakas kay Nob Eman, ngunit sa kasamaang palad, alam na ni Nob Eman ang lokasyon ni Marco. Bilang resulta, naganap ang habulan muli. Matapos tumakbo ng matagal, sa wakas ay nagawa ni Nob Eman na harangan si Marco. Pagkatapos ay itinuro niya ang baril sa kanya. Nang hindi nag-aaksaya ng maraming oras, kaagad na sinuntok ni Marco si nobleman gamit ang kanyang boxing technique. Si Yeonju ay swerteng dumating sa tamang oras. Kaagad na sumakay si Marco sa kanyang sasakyan at itinanong kay Yeonju ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang magkasunod ay sinabi ni Yeonju na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Hindi naglaon, ang sasakyan ni Yeonju ay dumaan sa mga sasakyan ng mga lalaking tao ni Hanyisa. Sa halip na huminto at iabot si Marco kay Yeonju, na isa ring biyedang mamamatay tao, ay dumaan lamang ito sa kanya. Medyo naguluhan siya at saka tinawagan si Yeonju at pinagsabihan ito. Yeonju ay hindi nag-aalala dahil siya ay lubusang sumusuporta na ngayon kay Han Gayang. Bukod dito, patay na ang kanyang kapatid na lalaki, at si Kang, ang abogado na kanyang amo. Bilang resulta, iniutos ni Hanyisa sa kanyang mga tauhan na habulin si Yeonju. Sa kabilang banda, sinundan din sila ng nobleman mula sa likod. Sa maikli, nailan lang ni Yeonju ang mga tauhan ni Hanyisa at sinundan sila ng nobleman, at dinala nila si Marco sa gitna ng kagubatan. Sa lugar na ito, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa pamilya ni Marco. Si Yeonju ay sinabihan din niya na kukunin ang puso ni Marco upang mabuhay ang kanyang ama. Sapagkat kung mamatay ang kanyang ama, ang kanyang mana ay mapupunta sa kanyang pinakabagong asawa at pinakabatang anak na si Han Gayang, habang si Hanyisa, siya ay ipatatuboy at hindi magiging susunod na leader ng pamilya Han. Pagkatapos ay kinuha ni Yeonju ang isang baril at handang patayin si Marco ayon sa mga utos ni Han Gayang dahil sa huli, mamamatay rin si Marco sa operating room kung mahuhuli si Marco Han. Ngunit nang siya ay malapit nang tapusin si Marco, bigla na lamang sumalpok ang kotse ng nobleman sa kotse ni Yeonju. Ang pagkakataong ito ay ginamit ni Marco upang makatakas sa malayong lugar. Sa kabilang banda, binaril ni Yeonju si nobleman ng bulag. Gayunpaman, nagtagumpay si nobleman na makaiwas sa pamamaril. Samantala, nahuli si Marco ni Hanyisa at sa wakas ay dinala sa bahay ng kanyang ama. Pagdating nila, agad na dinala ni Hanyisa si Marco sa silid ng kanyang ama. Bago iyon, nagtagpo sila kay Han Gayang na tila nadismaya dahil nabigo si Yeonju na patayin si Marco. Bilang resulta, pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang isang baril. Sa parehong oras, sinubukan ni Ginoong Kim na makipag-ugnayan kay Marco ngunit walang anumang sagot. Si Ginoong Kim ay ngayon nasa ospital na nag-aalaga kay Marcos ina na malapit ng operahan. Samantala, nakita ni Marco ang kanyang tunay na ama na nakahiga sa kama. Si Hanyisa ay pilit na pinilit siyang mag-selfie bilang isang alitang bihag bago ang puso ni Marco ay kinuha. Dito, sumalungat si Marco ngunit agad siyang pinatulog ng koponan ng mga doktor hanggang sa siya'y mawala ng malay at magkamalay. Habang inihahanda na si Marco para sa operasyon, biglang nagising si Marco bago magsimula ang operasyon. Nalaman na hindi sapat ang dosis ng pang-anesthesia upang mapanatag ang kanyang katawan. Galit ang punong doktor sa nurse na hindi marunong magturok ng anesthesia.
Tinabihan niya itong magturok muli kay Marco, ngunit bigla na lang itong naglagay ng droga sa punong doktor at pinatay ang mga tauhan ni Hanyisa na nasa bantay. Nalaman na bigla na lamang ang nurse ay si Nobleman na nagkukunwaring iba. Pagkatapos patayin ng gwardya, kaagad na ginaising ni Nobleman si Marco bago malaman ni Hanyisa. Gayunpaman, gustong magalit muna ni Marco sa kanyang ama na iniwan sila ng kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating si Hanyisa at ang kanyang mga tauhan sa silid operasyon, sa kanya rin ni Nobleman ang baril sa ulo ni Marco. Narito, inamin na rin ni Nobleman na siya ang nag-request ng 10 milyong dolyar. Pumayag si Hanyisa ngunit maaari lamang niyang ipadala ang kalahati nito. Habang sila ay nag-uusap, biglang sumulpot si Han Gayam mula sa likuran at diretsong bumaril kay Hanyisa. Bilang resulta, hindi maiiwasan ang isang putukan ng baril dahil sa kilos ni Han Gayam. Ang kanang paa ni Nobleman ay tinamaan at nagdulot ito ng pag-akit ng kanyang mukha sa sakit. Bukod dito, ang kalagayan ng ama ni Marco ay lalong nagiging kritikal dito sa Estados Unidos at nais ding makipagkasunduan. Kawakas, ipinadala niya ang 10 milyong dolyar sa account ni Nobleman kaya't ngayon ay lubos nang magagamit ni Marco ang kanyang kamay. Nang subukan ng bangis na lalaki na umalis sa lugar, siya ay napalibutan at tinutukan ng baril. Tinabi ni Hanyisa na nasira ang kanyang reputasyon dahil sa bangis na lalaki kaya't hindi niya ito maaaring palayain na lamang. Nang marinig iyon, muling kumilos ang bangis na lalaki at sa loob lamang ng mga segundo ay pinatay niya ng walang awa si Hanyisa at ang kanyang mga tauhan. Siya ay talagang galit na sa kanilang lahat. Pagkatapos patayin si Hanyisa, inanyayahan ni Nobleman si Marco na umuwi. Tinabi niya sa kanya na ngayon ay walang makakapangahas na saktan siya muli. Naguluhan si Marco sa ibig sabihin ni Nobleman. Habang sila'y paalis na, sila ay sinalubong ni Han Gayam. Gusto nitong patayin si Marco upang siya lamang ang maging tagapagmana sa pamilya ng mga Han. Pinitukan ni Marco si Han at nadama namin ang kahihiyan. Kahuli, inalok ni Nobleman ng malaking halaga ng pera si Marco upang patayin siya, ngunit agad itong tinanggihan ng hitman at sinabi na wala naman talagang koneksyon si Marco sa pamilya ng mga Han. Bagaman pareho silang may pangalang Han, ngunit hindi si Marco mula sa pamilyang Han na ito. Kaya't hindi kinailangang mag-alala si Han Gayam tungkol sa kanyang mana. Ipinakita ang katotohanan sa lahat, kaya't sa simula ay inatasan ni abogado Kang si Yeonju na mag-utos kay Nobleman na hanapin ang isang kabataang lalaki sa Pilipinas na anak na walang asawa mula sa pamilyang Han. Pagkatapos, binayaran ni Nobleman si Ginoong Kim hanggang sa wakas ay natagpuan niya si Marco Han upang maaring madaya si Hanyisa, at sa ganitong paraan ay maganap ang pagsasagawa ng pagpapalit ng puso. Ang ama ni Hanyisa ay mamamatay at ang mana ay automatikong mapupunta kay Han, at kung bakit si Marco ay pumapasa sa DNA test, ang lahat ng iyan ay isang imbentong gawa ng Haring Ginto na maaaring magbayad sa doktor upang pumasa ang DNA test ni Marco. Ngunit isang araw, si Guigongje, ang tunay na pangalan ng Haring Ginto na ipinakita, ay na-diagnose ng malubhang sakit at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Bilang resulta, siya ay bumitiw sa plano ni Yeonju. Nagdesisyon ng Haring Ginto na gawin ang mabuti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong kay Marco. Nang marinig ni Marco ang paliwanag na ito, agad siyang nagalit kay Nobleman dahil inilagay siya nito sa isang peligrosong sitwasyon. Sa tingin niya, siya ay ginamit mula sa simula, ngunit sinabi ni Nobleman na ang perang natanggap niya mula kay Hanyisa ay gagamitin para sa operasyon ng ina ni Marco. Inilantad din ni Nobleman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kung saan siya rin ay isang Kopino tulad ni Marco. Bilang mga kapwa batang may lahing hiniwa, kailangan nilang tulungan ang isa't isa. Kamaiklit madaling salaysay, nagbalik silang dalawa sa Pilipinas at binuo muli ang ampunan ni Mr. Kim gamit ang pera na ibinigay ni Nobleman. Sa kabilang banda, naoperahan na rin ang ina ni Marco at kasalukuyang nasa proseso ng pagpapagaling. Isang araw, bumalik si Nobleman upang bisitahin si Marco at inalok niyang hanapin ang tunay na ama ni Marco. Nakatanggi nga si Marco sapagkat hindi na niya kailangan ng isang ama figure. Sa dulo ng pelikula, bumisita si Nobleman sa klinika para sa paggamot. Nakakagulat na si Nobleman na noon ay hinatulan na hindi magtatagal, ayon sa resulta ng pagsusuri ng doktor ngayon ay wala ng sakit o karamdaman. Sa katunayan, mas lumalakas na siya. Ang pagsusuka ng dugo na kanyang naranasan ay dulot ng pag-quit ni Nobleman sa paninigarilyo. Kaya't araw-araw, magiging maayos na ang kanyang kalagayan. Sa pagkabalita na ito, hindi mapigil ang tumawa ni Nobleman. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.